Pakibuksan po sa aklat po ng Roma o Romans. Babasahin po natin sa chapter 8, verse 28. Babasahin ko po muna sa salin po dito sa Pinoy Version Bible po. Magsabi po dito, Romans chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tinawag ng Diyos ayon sa plano niya. Sa salin naman po sa NIV, ang sabi po doon, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito sa pagkakataon na ibinigay mo upang masambakan namin, mapapurihan bilang aming Diyos, bilang aming Ama. Dalangin po namin na pangunahan mo kami sa gawain ito. Iayos mo po ang aming mga puso't isipan so that the objective or the goal ng aming pagsamba ay ikaw lamang. Ikaw ang aming makapiling, ikaw ang aming maranasan. At sa mga oras na ito, itago mo po kami sa inyong likuran. Mangyari ang iyong mga salita ang aming marinig. Mangyari ikaw ang aming maitaas at mapapurihan. At walang anumang bagay na gawa ng kaaway that would distract us or take away our heart from you. Dalangin namin na bawat salitang maririnig namin sa inyo ay magsilbing buhay po namin. Sa mga oras na ito, nagpapasalamat na kami, Ama, sa katagumpayan ng iyong gawain. Dahil ikaw po ang aming Diyos, alam po namin na lahat ng bagay na ito ay para sa aming kabubuti. Papasalamat kami, Ama, at dinadakila ka namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayo mo po. So, kung first time niyo pong nakadalo sa series po na to, nasa pangatlong araw na po tayo nitong series. Mahilig tayo sa series. Okay. Ang series po natin in the past 3 weeks ay patungkol po sa tinatawag na My Favorite Life Verse. So, bawat isa po sa atin, may mga paborito po tayong Bible verse na pinangahawakan natin. But there is danger. Yun nga po yung sinasabi natin. May danger po when you cling on something na hindi ka naman kayang suportahan. So, ano pong ibig sabihin nun? May mga Bible verse na sa halip na maging salita ng Diyos, nagiging salita na po natin. Nilalagyan po natin ng kakaibang meaning base sa kung anong mga nararanasan natin. We are trying to fit yung salita ng ating Panginoon nang sa ganon, umangkla siya o mag-fit siya kung ano yung naranasan natin. Ang resulta po nun is nagkakaroon po tayo ng isang salita na hindi na salita ng ating Panginoon. Dahil iba na po yung pakahulugan natin, kaya hindi po natin siya pwedeng panghawakan if mali po yung pagkakaunawa. In the past weeks, inaral po natin yung Jeremiah 29:11. Ipinakita po doon that God has a good plan. And sometimes, sa plan po na yun, nag-i-inject siya ng tinatawag na discipline. So kung ikaw ay dumana sa isang discipline, bago ka ituwid ng Panginoon patungkol dun sa purpose ng buhay mo, then you can cling on Jeremiah 29:11. Basically, yun po yun. It is not a promise ng material success or something that is good. Okay? Ang konteksto po nun is, the Lord discipline His people. Tulad ng isang ama na dinidisiplina yung anak para tumuwid po yung landas ng buhay. The same manner, dinisiplina ng Lord ang mga bayang pinili niya. Okay? Last week, inaral naman po natin yung Philippians 4:13. Sabi natin, I can do all things through Christ who strengthens me. And sometimes, kapag nasa pagsubok ka, ginagamit mo yung verse na yon na parang Red Bull o kaya Sting, na kahit nahihirapan ka, nagsisilbing kalakasan yon. Parang kung ikaw ay isang athlete, parang habang nagdi-dribble ka ng bola o kaya pumapalo ka ng bola habang nag-volleyball, sabi mo, kayang-kaya ko to sapagkat kasama ko ang aking Panginoon. Walang imposible sa Kanya. And dadating yung time, mamimislead pala tayo because that is not the context. Ang context ng Philippians 4:13 is about contentment ng buhay.
Okay? Ang Diyos ang kasapatan natin and wala nang iba. Ngayon, dito sa pangatlong araw naman po, siguro pakitas po ang kamay doon sa familiar po sa verse po na to. Sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good. Those who love Him. To those who have been called according to His purpose. Marahil po, meron po sa inyo, dumanas kayo ng mga pagsubok, nag-cling kayo sa verse na to. Na despite na pangit po yung nangyari, sabi nyo, may maganda pa yung mangyayari. Kasi sabi sa Bible, Romans 8:28, in all things, kahit itong bad na nangyayari na to, may good lagi yan. Okay, yun po ba talaga ang ibig sabihin ng Romans 8:28? So sa araw po na to, we pray that the Lord enlighten us so that yung talagang essence itong verse, yung context po niya ay maunawaan natin. And kung kailangan natin siyang panghawakan in its proper context, let us do it. Okay, at ma-avoid lang natin yung paghawak sa verse na to na mali yung pagkakaunawa po natin. So yung paano nga po ba nami-misuse itong Romans 8:28? May isang instance po, syempre common naman po yan. Minsan meron kang mahal sa buhay na lumilisan. Okay. Minsan yun yung time na masaya na kayo. Tapos, during those times kasi, kaya masaya kayo kasi dumaan kayo sa panahon na kung saan, for example, in a family, hindi magkasundo ang mag-asawa, o medyo hindi solid yung pagsasama ng pamilya. But comes a time na nagkasundo-sundo sila. Then after a week, biglang lumisan yung isa sa mga magulang. Nagkataon, ikaw ay kaibigan ng isa sa mga anak ko. Paano mo i-comfort yung tao na yun? Sometimes ginagamit nila itong verse na ito na, okay lang yan. Hindi naman natin maintindihan, pero baka may mabuting plano ang Diyos, bakit niya pinahintulutan. Sometimes we use this verse to give comfort sa mga bagay na hindi natin ma-explain. Okay? Kumbaga, sa isang exam, pag hindi mo na alam sagot, sulat mo na lang Romans 8:28. Ito yung ginagamit natin na shortcut sa mga bagay na hindi natin may paliwanag. O kaya habang dumadanas siya ng pagsubok, kayanin mo lang yan. Antayin mo lang. May magandang lilitaw sa bagay na pinagdadaanan mo. Pwedeng about your work, about your business, about your relationship, even sa school. Kahit nahihirapan ka, minsan sinasabi mo, Romans 8:28, kahit mahirap to, may something good na pinlano kasi akong Diyos. Okay? So, kailangan ko lang magtiis ng kaunti kasi may something good. Okay? That is a misapplication of Romans 8:28. Kasi ang sinasabi natin, all bad things have good things. Hindi po gano'n ang ibig sabihin nitong Romans 8:28. Madalas din po ginagamit natin ito na passport for our material success. Tulad ng mga naibigay na, halimbawa, magtiyaga ka lang sa school, magpursige ka lang sa trabaho, pag-usayan mo lang sa iyong business, ang kalakip niyan mabuti. Romans 8:28. Hindi po yun yung ibig sabihin po niya. Minsan naman, ginagamit natin to kahit sa hindi mananampalataya. Pero sinabi po dito, for those who love Him, for those who have been called according to His purpose. This is not a promise for everyone. Sabihin niyo po sa katabi niyo po, hindi ito pangako para sa lahat. Ikaw ba ay mananampalataya? Kung ikaw ay mananampalataya, then pangako ito sa iyo. Pero hindi po ito dapat gamitin sa kahit kanino po, because this verse is a promise for a believer. Okay po? So, nami-misuse po ito, itong Romans 8:28. Manood po kayo ng mga vlogs, napakarami po na nagko-quote po nito. And pagtatanungin po ano yung faith nila, hindi naman po same faith as what the Bible tells them to have. Okay?
Sometimes naman, ito namang 8:28 ng Romans, ginagamit din natin na parang booster. Kapag may pinagdadaanan ng isang tao, okay, ayaw kasi po natin nahihirapan. Sino po ba sa inyo, ayaw na ayaw niyong nahihirapan? Ayaw na ayaw niyong nagtitiis? Okay? Kasi pakiramdam natin na kapag mananampalataya ka, ang buhay dapat happy lang. Na kapag nakakita ka ng isang nagsiserve sa simbahan, uy, nakapaka-powerful naman niya magsalita. Lord, sabi mo, in all things, God works for the good. Magbasa lang ako ng isang beses ng Bible, gusto kong maging ganun ka-powerful. Pero hindi nyo alam yung discipline behind na pinupuno o ini-spend ng tao na yon so that he can be used by God. Okay. Minsan gusto lang natin yung fruit, pero yung journey, pansinin nyo ilang bagyo na kaya ang dinaanan nitong punong mangga na to. Madami na. Baka nga, ang iba sa atin dito, mas matanda pa tong punong mangga. Imagine niyo po yung init, yung ulan, yung hangin na tiniis po niya. Pero ano po bang pakinabang natin sa kanya? Yung shade, yung bunga. Tinanong po ba natin siya, paano mo ba nakayanan ang mga bagyong dumating sa buhay mo? Paano mo ba dinaanan yung kinaya yung init na tiniis mo habang wala kang masilungan? Diba? In the same manner, wag po natin gagamitin yung verse na to expect immediate results. Kasi ang sinasabi po nitong Romans 8:28, seasons of life comes. Okay? Pero hindi po ito pinapahintulutan ng Diyos nang sa ganon yung pansarili po natin na hangarin po ang matupad. Okay? Hindi po yan parang naghulog ka sa bento machine, expect mo may lalabas na item, tama po, kung soft drinks man yan. Kaso paghulog mo, hindi pa lumalabas. So ang ginagawa mo, niyuyugyug mo. Because you expect, paghulog mo, may lalabas. So itong Romans 8:28 is not a reminder na kailangan mo lang magtiis panandalian. It is a reminder that God has a proper timing sa mga ginagawa niya po sa buhay natin. Minsan, gusto natin kapag dumanas po tayo ng pagsubok, ang kasunod naman nun, maganda. So what if, pangit pa din? In the case of Job, sunod-sunod po yung pangit na nangyari sa buhay niya. At paano mo i-explain yon sa isang tao na tapat naman sa kanya? Nawala mga anak niya, nawala mga riyan niya. Kung ikaw ay isa sa mga kaibigan po ni Job, paano mo siya i-comfort? Sasabihin mo ba, Romans 8:28? May maganda ding mangyayari sa mga nararanasan mo ngayon. No? That is the misuse of this verse. So, paano po natin to makiklaim ng tama? Kailangan balikan natin yung story. Okay? So, sabi po sa Superbook, dadalhin ko kayo sa mundo kung saan. Okay? Babalik po tayo ngayon sa panahon po kung kailan po nasulat po itong Romans. Okay? Pero bago yan, kailangan maintindihan po natin yung background. Ito pong Book of Romans po, hindi po siya aklat. Isa po siyang sulat. Nasubukan niyo na po bang sumulat? Kasi sa ating po kasi ang dinatnan na natin, yung mga social media ngayon, doon na po tayo nakikipag-communicate sa mga kaibigan o mahal natin sa buhay. Before, may tinatawag pang snail mail. Susulat ka sa papel, dati pa nga, di ba, susunugin mo pa yung gilid para may design. Di ba? Wiwiskan mo yun ng pabango, tapos padadala mo. Lalagyan mo ng stamp. Tama? Then, nauso po yung email, electronic mail. Napabilis naman yung communication. Then eventually, fast forward, nandito na po tayo sa age na ganito. Ito pong aklat po ng Romans, hindi po siya aklat, bagkus isa po siyang sulat. Isinulat po ito ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Rome. Church in Rome po ang audience po nitong sulat. Hindi po siya yung nagsulat, siya po yung nagdictate. Si Paul po hindi nagsusulat. Nagdidictate, may tagasulat siya. Okay?
So isinulat niya po ito doon sa pangatlong missionary journey po niya. 4 yung journey po niya na ginawa. So sa pagpa-plant po niya ng churches, ito yung during the time na third missionary journey na po niya. It is around AD 57 to 58. Pag sinabi pong AD, Anno Domini, ibig sabihin Year of the Lord. Okay? Familiar kayo sa BC, before Christ, di ko ba? So, eventually, makikita niyo po itong AD pag nagbabasa kayo sa internet or sa mga aklat. CE na ang ginagamit. Common Era po ang ibig sabihin. Siyempre, ang lahat ng mga hindi naniniwala sa Panginoon, gumagawa sila ng paraan para matanggal po yung Lord, even sa time eh. Kasi ibig sabihin ng AD, Anno Domini, Year of the Lord. So para matanggal nila yung pagkakalink ng Panginoon in time, so binago po nila yan. Common Era ang makikita nyo, CE na. Okay? So BC tsaka CE, yun yung mga common nila. So sinulat yan, year 57 to year 58. Bago ba lang? 2026 na po tayo. So balikan nyo lang po, mag-backward lang tayo in time during the time ng 57 to 58. So ang audience po niya, Rome. Okay? Yung mga mananampalataya sa Rome. So sino po yung audience o yung tatanggap ng sulat o yung sinulatan? Church of Rome. Sino po? Sino po? Church in Rome. Tayo po ba yan? Hindi daw po. So, babalikan lang po natin ha. Ang original intended audience po nitong letter of Romans, ang sinulatan niya po, ay mga mananampalataya sa Roma. Okay? Later, makikita natin, paano tayo connected po dito. Pero kung ikaw si Paul, di ba? You have in mind, kumbaga, ang in mind mo na babasa ng sulat mo, mananampalataya sa Roma. Doon nakapasok itong Romans 8:28. So dapat maunawaan po natin yun kasi para maiwasan natin na mabigyan ng kung ano-anong meaning itong Romans 8:28. Kailangan balikan natin, sino ba yung sinulatan? Paano po ba nabuo yung church in Rome? Pag mag-aaral ka po ng church history, nagsimula po ang church in the day of Pentecost. Kung natatandaan niyo po yung mga disciples, sabi ni Jesus Christ, kailangan kong bumalik sama, okay, manatili muna kayo sa Jerusalem, antayin niyo yung ipapadala ng aking Ama na magiging advocate ninyo at tinutukoy niya yung Holy Spirit. So nagstay po sila sa upper room. While they are praying, bumaba po yung mga apoy sa mga ulo po nila and they started to speak in tongues. Hindi ko alam paano yung tunog. But habang nag-speak in tongues po sila, lahat po ng mga Jews na pumunta po sa lugar po na yun because they panahon po yun ng pag-worship sa templo. Okay. Lahat po sila, naririnig po nila yung sinasabi ng mga disciples in their native tongue. For example, ako, Kapampangan. Di po ba? Kapampangan na pananalita. Naririnig ko yung mga disciples in my own native language. Hirap po nun. Kasi bakit? Kasi yung mga taong nandun sa taas, mga Galileans. Okay? How do you expect na lahat po sila alam po yung lingwahe ng bawat uri ng Hudyo na nandoon? Medyo imposible po yun. Okay? So, during that time, napakarami pong Jews from iba't ibang lugar ang pumunta. Pag binasa mo po yung Acts chapter 2, doon po makikita kung sino-sino po yung mga Hudyo o kung saan po sila galing. Basahin niyo po yung Acts chapter 2, verse 5 to 11, makikita niyo po doon ang sabi, may mga Jews na galing sa Parthian, sa Media, sa Elam, sa Mesopotamia, sa Judea, Cappadocia, Pontus, pang-8, nasa pang-8, sa Asia, sa Phrygia, Pamphylia, 11, sa Egypt, sa Cyrene, tapos meron daw pong galing Rome, merong galing Crete. Imagine niyo po yan, yung tinatawag na diaspora. Okay, yung journey ng mga mananampalataya. So, papunta po sila lahat sa Jerusalem kasi nandun po yung templo. Okay, kahit nasa ang kapang lugar,
pag panahon na yan, pupunta ka sa Jerusalem. Imagine niyo po yung ginagawa ng Panginoon. During that time, ng lahat ng bayan pinili niya, pumunta sa Jerusalem. Then, pagsapit po ng tinatawag po na Day of Pentecost, nag-speak in tongues po sila sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. And na-share po yung gospel eventually. So ano po yung sinabi ng Bible po doon? In Acts chapter 2 verse 40 to 41, doon sa lahat po ng nakarinig po ng mensahe, after po kasi marinig nila yung word na yon in their own native language, yung iba po na hindi naniniwala, kinutya nila yung mga disciple. Ano ba namang mga to? Parang may mga toka. Parang mga lasing lang. So tumayo po si Peter. Kakamali kayo. So nag-preach po siya ng gospel. Long story short, in verse 40 to 41, lahat ang nakarinig po ng message at tumanggap sa mensahe na baptize. Imagine niyo po yun. Sharing the gospel and instantly about 3,000. Tayo, hirap na tayo mag-share ng gospel. Ilang beses na kung ano-ano ng parang ginagawa natin. Pero ito, because it is the work of the Holy Spirit, not their own ways, methods, capabilities, but it is the ways and methods of the Holy Spirit. Napakadali po sa Kanya na mag-win ng heart ng tao. About 3,000 were added to their number that day. Sa tingin niyo po, saan uuwi yung mga tao na yon? Sa tingin niyo po, yung mga bumisita sa Rome nung panahon ng Pentecost na nakarinig ng gospel at naniwala dun sa message at nabaptize at naging mananampalataya ni Kristo, saan uuwi po yun? Secret. Siyempre sa sarili nilang bayan. So yung mananampalataya na nanggaling sa Rome, saan babalik? So yun po yung isang theory na pag inaaral po kung paano ba nagsimula yung church in Rome. Hindi po siya isang church na tinayo ni Paul. Okay? Isa siyang church na nag-exist na bago pa magsulat si Paul ng letter to the Romans. Kailangan niyo pong maunawaan po yun. Okay? Isang theory po, posibleng nanggaling po during the time of Pentecost, may mga Hudyo na galing Rome na nakarinig ng gospel at nung pagbalik po nila, nagtayo po sila ng congregation po. Okay? Ang problema, pagdating sa Acts 18, ang daming taon po niya. Ito pong si Emperor Claudius, okay, nagpalabas siya ng mga kautusan, edict ang tawag po doon. In a way, gusto niya pong pigilan yung influence nitong mga mananampalataya kasi ang dami ng congregations na nabubuo, mga meetings, mga rituals, and syempre kung ikaw ay emperor ng mga Roman, anong gusto mong i-push? Yung kultura mo. Okay? Gusto mo yung mga tao maniwala sa mga Diyos mo, gawin yung mga practices ninyo, and ito mga Kristiyano, ayaw nila yon. So para pigilan po sila, naglabas po ng kautusan si Claudius, pero hindi po siya sinusunod ng mga Kristiyano. Even in times na kung kailangan patago sila mag-meet, nag-meet sila patago, nag-worship sila ng patago, at dahil hindi po totally napigilan po ni Emperor Claudius yung ganun pong gawain ng mga Kristiyano, nilagay niya na yung kamay, yung batas sa kamay niya. Sige, lahat kayong mga Hudyo, kung ayaw niyo sumunod sa ipinag-uutos ko, magsilayas kayo sa Rome. So, ibig sabihin, lahat ng Jews, okay, most likely, mga mananampalataya at that time, napatalsik po. Okay? It is around AD 45 or AD 49 nung sila po ay napalayas. At makikita niyo po yan, isang reference na mababasa niyo in Acts 18:1-2. Ang sabi po dyan, after this, Paul left Athens. Nasa third missionary journey po yan. Paul left Athens and went to Corinth. Nung sinusulat niya po yung letter to the Romans, nasa Corinthia po siya. Nasa Corinth po siya. There he met a Jew named Aquila. Si Aquila, isa po dun sa bansa kanina na pumunta sa Jerusalem, yung Pontus na tinatawag. Taga dun po siya, and who had recently come from Italy. Italy is Roma. Okay, with his wife Priscilla. Because Claudius, Emperor Claudius,
had ordered all Jews to leave Rome. Yan po yung background po niyan, pagbabasahin niya siya. So in short, lahat yung church na nasa Roma, yung mga Jews na mananampalataya sa Roma, pinatalsik po sila sa Rome. So most likely, ang natira po doon na mananampalataya ay sino? Mga hindi Hudyo. Yung mga tinatawag po na Gentile. Okay, so dapat maunawaan po natin yun kasi pagbabasahin mo yung Rome, isa sa mga tema o magiging tension between the believers is yung culture differences din po ng mga Hudyo at ng mga Gentile. Okay? Very important na bakit kaya nag-prosper itong mga Gentiles during that time? It is because there is a time pinatalsik po sila. Siyempre, kung wala sila sa Rome, sino po yung mga believer ng Rome doon? Mga Gentile po na Kristiyano. The Jews were expelled from Rome in AD 49, pero after 5 years naman po, okay, na-repeal din po yung batas. So eventually din, pinayagan din po yung mga Hudyo na napatalsik. Kung gusto nyong bumalik, pwede kayong bumalik. So by AD 54, papansinin niyo po, kung ikaw ngayon pwede ka na ulit bumalik sa sarili mong bansa, anong gagawin mo? Kung gusto mong manira doon, pwede ka nang bumalik. Kaso anong dadatnan mo within the church? Majority na mga Gentile. So kung ikaw ay Jews, ano po ba yung culture na important sa iyo? Important sa iyo yung mga batas ni Moses. Yung mga food laws, bawal kainin, di ba? O pwedeng kainin. Yung Sabat, yung pagtutuli. Kaya may mga bansa hindi po sila nagpapatuli. It is because of their belief. Okay? In the same manner, even sa mga mananampalataya, may mga ganong differences. Imaginin mo, ikaw ay Hudyo, tapos yung kasama mo sa church, isang Gentile. Tapos hindi niya sinusunod yung mga food laws na sinusunod mo. Sasabihin mo, may kulang ka, pre. Ang tunay na mananampalataya, ginagawa to. Imaginin niyo po, within the same church, may mga ganong conflicts. Okay? Pero ito pong church in Rome, okay, dapat maunawaan natin, nung sumulat na po si Pablo, magkasama na, okay, there's a mixture na po ng Hudyo at mga Gentil o Gentile. Okay? Very important po yun para maunawaan natin ng maayos. Itong church in Rome. Ano po ba yung condition during the time na sinulat po itong letter to the Romans? Mataas po dyan yung persecution at social pressure kapag ikaw po ay Kristiyano. Okay. Dati, within the Christian community, nandun yung challenges, di po ba? Yung mga Pariseo, mga Sadducees, kalaban nila yung mga believers po ni Jesus. Ito ngayon, iba na. Ang Roma, kalaban niya, yung mga Kristiyano. So, iba na po yung dito, yung setting. Okay? Nasa Roma ka, isa kang mananampalataya ni Jesus, nasa lugar ka ng isang pagano. Na ang Diyos na sinasamba, ang kultura, kaiba na sinusunod mo. At kung hindi ka lilinya o hindi ka mamumuhay according to their standards, ma-outcast ka or nasa isang disadvantage ka na sitwasyon. Minsan, even family mo, kalaban mo na. Kung ang family mo, supporter siya ng mga Romano, okay? Dahil sabihin natin, may business yung family mo. Para mag-prosper yung business, kailangan susunod siya sa mga batas na Romano. May mga times kung ikaw ay anak ng mga magulang na yon, even ikaw ang itatakwil. Kaysa i-sacrifice po nila yung business. So minsan, within the same family, i-reject ka po nila. Okay? Kukutsain ka, dahil iba yung Diyos na sinasamba mo. Minsan, kung may business, sabihin natin may bidding, hindi ka makakapag-participate. O hindi ka bibilihan. Titinda kayo, hindi ka bibilihan. Bakit? Kristiyano ka eh. Imagine niyo po yun. Paano ka magpo-prosper sa isang sitwasyon na hindi ka susuportahan dahil mismong community mo, kalaban mo.
So, gugustuhin mo pa bang maging isang mananampalataya at that time? Sa atin, napakadali nga po ngayon. Noon, yung word talagang pinipilit na mapass on from mouth to mouth, hindi nagali ka na. Ibig sabihin, by teaching, okay, preaching, pero sa atin, napakadali po ngayon. Noon, kailangan nilang magtago para makapag-worship. Sa atin, napakalaya. Tinatamad pa tayo. Hindi po ba? Ang dami pong privileges ngayon na hindi po naging available noon. Pero bakit sila nag-grow? Because they persevere despite these trials and pressures. Ganun po ang condition po noon nung sinusulat po ito. Number 2, aside from that, internally within the church, yung nga pong binanggit kanina, may dalawa kang uri ng Kristiyano na pinupush yung kanyang sariling pagkakaunawa ng pananampalataya. May disagreement about the law of Moses. Minsan, mga Hudyo, o ano ng plano ngayon sa amin ng Panginoon? Hindi nila maunawaan that the reason why kinakalat sila ng Panginoon, it is for the purpose of growth. Pansin niyo po, from Jerusalem, di po ba, ikinalat yung mga Kristiyano, nagkaroon po ng pagpa-persecute. Ang nangyari, ang mga Kristiyano po, nagpunta sa iba't ibang lugar. Pero ano po yung good thing behind that? Kumalat po yung gospel. In the same manner, itong mga Hudyo na nasa Rome, pinaalis po sila sa Rome. So, saan sila napunta? Sa iba't ibang lugar. Anong purpose? Nang sa ganun yung gospel po kumalat. In the same manner, kapag ang church, kontento na siya na kung sino ang nasa loob, yun na lang, tayo na lang ha. Hawak-hawak tayo ng kamay. Pray tayo kay God. Okay? Ano ba problema mo? Sige, pag-pray natin. Na hindi na tayo nag-extend ng hindi na tayo nag-share ng gospel outside of the church. That is a dangerous act. Dahil pahihintulutan ng Panginoon yung paglabas ng iba. For the very purpose na masunod po yung kalooban po niya. Mag-expand po yung kingdom. In the same manner na dinanas po nitong mga mananampalataya sa Roma. But within the church, imagine mo kung iba-iba po kayo ng pagkakaunawa, lagi may tension po yan. Yung simple na nga lang po na pagkakaunawa, dapat pa po maniwala sa pag-i-speak in tongues. Ang isang believer po ba ay dapat nag-i-speak in tongues o hindi? Yung simpleng ganun lang po, minsan within the church, nag-aaway. So imagine niyo during that time, may mga ganun din po. Dapat magpatuli ka. Kasi ang tunay na anak ni Abraham, tuli. Kasi sa inyo ng covenant, papatuli ka ba? Oo, dapat mahal. Yung pagkain, may mga bawal, yung mga tinatawag na kosher. Mga pwedeng kainin at hindi pwede. Pero kumain ka niyan. Kumain ka ng crab, bawal. And even Sabbath. Okay? Napakarami pong pwedeng pag-awayan dahil pinupush po nila yung sarili nilang pagkakaunawa. Third condition, sino po sa inyo na ang paniniwala nyo sa Christian faith is lahat maganda lang. Nung niligtas na ako ng Panginoon, lahat maganda na ang mangyayari. Hindi po totoo yun. False gospel yun. Pag may nag-share sa'yo ng gospel at sinabi, tanggapin mo lang si Jesus, gaganda ng buhay mo. Hindi po totoo yun. Kasi may tinatawag na full redemption. Bawat mananampalataya po dito sa mundo, yes, nawala yung tinatawag na condemnation. Ibig sabihin, yung mga pagkakasala po natin, hindi na pwedeng i-call as our, ang tawag doon, hindi na siya pwedeng i-call bilang mga kasalanan po natin. Kung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggal po yung tinatawag na condemnation. Hindi ka na pwedeng hatulan sa mga kasalanan yan dahil kinuha na po siya ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin po ng
no condemnation. Part po yun ng ginawang pagsalba ng Panginoon po sa atin. Pero bakit ganun? Kung niligtas na ako ng Panginoon, kung wala ng condemnation, bakit nagkakasala pa din tayo? Bakit hindi pa tayo perfect? Bakit nagkakamali pa rin tayo? Kasi may process na tinatawag na sanctification, pagpapaging banal. So from being condemned dahil sa makasalanan, ginastify tayo ng Panginoon na matuwid at sinasanctify tayo para umabot tayo dun sa dulo na tinatawag na glorified ones. Ibig sabihin, mula sa physical na pangangatawan, okay, tayo po ay kaparehong imahe ng ating Panginoon. Yun yung grand plan. Pag titignan mo po yung plano ng salvation, hindi lang siya pagliligtas na hindi ka mapunta ng impyerno. Kasi kung babalikan po natin the way the gospel was preached, okay, dumating po sa point na magbibigay ka ng tract sa isang tao. Pre, nagkakasala ka ba? Alin ba sa 10 Commandments ang nababiolate mo? Alam mo ba, kahit isa lang doon, pwede kang mapunta sa impyerno. Pero buti na lang si Jesus, inako yung kasalanan natin. Okay? May way na ngayon papunta sa Ama. And wala pong masama po doon. But sometimes, nalilibig po yung essence ng gospel. Okay? Na yung gospel nagiging passport to heaven. Isa siyang way na kung saan, sa halip na mapunta ka sa impyerno, passport siya, papuntang langit. So yung tao, hindi nagbabago yung buhay. Pero alam niya pupunta siya sa langit. Kasi ang paniniwalang tinanggap po niya, safe na naman ako eh. Tinanggap ko naman, nag-pray nga ako, habang nag-pray ako, lumuluha pa nga dito 2 butil. And alam ko, genuine yung prayer ko na yun. Totoo yun, talagang handang ko eh. Kasi kinikilabutan ako habang nagpipray, nililihansa ako habang siniran ako ng gospel. At alam ko talagang kung makakasama ko ng Diyos, paglisan ko dito sa mundo. Na-miss out mo yung kabuuan ng gospel. Dahil ang kabuuan po ng gospel, yung katuwiran o yung righteousness ng Lord, yun yung ibinibigay niya. That the moment you surrendered your life to Jesus and you believe dun sa finished work po niya, yung paghatol sa iyo ng Panginoon na ikaw ay makasalanan, nawawala po yun. At bibigyan kang ngayon ng panibago pong kasiguraduhan sa buhay. Isang kakontentuhan na nanggagaling sa Kanya, hindi sa kung anumang bagay na iniisip mo na kailangan mong gawin. Okay? Kahit gaano kapangit yung past mo, itong salvation na binibigay ng Panginoon, it is a complete salvation. Okay? Ito po yung dapat maunawaan dito sa condition po ng church noon until now. We live in a fallen world. Sabihin mo nga po, fallen world. Kahit papano mo gustuhin magpakabuti ang sistema dito sa mundo, dadalhin at dadalhin ka sa kasamaan. Kung ang isang Kristiyano hindi kikilos para sa ikabubuti o ikalalawak ng gospel, okay, there is always a system, a fractured, a corrupted system na dadalhin ka sa pansinin mo, kahit anong gawin mo magpaka-healthy, mamamatay ka pa din balang araw. Sabi ka naman. It is a fallen world. Because ang creation, nag-groan, ibig sabihin. Ano po ba sa Tagalog yung groan? Naintindihan ko siya, parang naghihinagpis po siya. Parang sa isang mga anak, dumadaing siya. Bakit ganun? Despite the beauty of creation, napupunta sa decay. May diseases. Di ba? May death. Ang ganda na ng lugar mo. Nakatira ka sa isang lugar na napakamahal ng lupa. Then biglang may dumating na malakas na bagyo. Nasira ang bayan nyo o binaha ang bayan nyo. Nawala na siya sa mapa. Minsan, ang saya-saya ng relationship ninyo. Okay? Kayo nga yung model family. Then eventually, nasira yung family ninyo. Bakit kaya ganun? Number 1 ka sa business. Bigla nagkaroon ng problema, nagka-pandemic, nawala yung business niyo.
model employee ka, then eventually, ikaw yung nawala ng trabaho. Tama po ba? There's injustice. Why? Because we live in a fallen world. Okay? Minsan, even mananampalataya, na napakatagal na bilang isang mananampalataya, they grown inwardly. Bakit? Ito po kasi yung katotohanan. Yes, we are saved, but we are not fully redeemed. So, ginagawa ng ating Panginoon, sinasanctify. Pinapaging banal tayo nang sa ganon, while we are living, okay, dito sa faith po na ito, binabago po, hinuhulma tayo ng Panginoon papunta dun sa imahe ng anak po niya. Na yung mga bagay na dinadanas mo sa buhay, ginagamit siya ng Panginoon. Hindi kanya pina-force na ito yung gawin mo. Sinabi ko nga po sa wife ko, ang Lord napakabuti niya. He gave us free will. Pag sinabi kong free will, may kakayahan ka mag-decide kung saan ka pupunta. Mga decisions mo bawat araw, hindi mo pwedeng isisi sa Diyos. Pili-pili mo yun bawat araw. Okay? Pipiliin mo kung ano yung sa tingin mong makakabuti. But at the end of the day, pumili ka man ng align sa gusto ng Panginoon o hindi, napakagaling ng Diyos kung paano niya gamitin yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Whether kinailangan ka niyang disiplinahin o hindi, i-prosper ka man o hindi, nagagamit ng Lord yun, papunta dun sa plano po niya. Because the reality is, even though you are a believer, hindi ka exempted sa temptation. Sino sa inyo hindi kayo na-tempt? Hindi lang po physical temptation, even material wealth. Napakadaling i-sacrifice po ang pananampalataya when it comes to wealth. Okay? Meron din po tayong human weaknesses. Okay? Iba-iba po tayo ng design physically. Napakadali po sa ating mag-compare. Okay? Minsan na nga lang pagtanda eh. Gusto nating pigilin. Tama po? Pero alam natin, hindi kayang pigilin. Pipigilin na lang natin yung pagtingin sa atin ng ating kapwa. So, nandyan na po yung makeup, nandyan na po yung pananamit, lagi kang magpo-black. Kung medyo masikip yung mga damit mo, ayaw ko na sabihin mataba, okay? Masikip lang ang damit. So, nagpa-black ka to hide yung mga bagay na ayaw mo, pero wala kang magawa. Face sickness and face death. All of those things, present po dun sa condition po ng church. Eh kung tutuusin, ito pong 1, 2, 3 po na yan, sometimes we can relate. May persecution pag ikaw ay mananampalataya. Di ba? Kung ibang values, within the, sabihin natin, within the family, ikaw lang mananampalataya. Okay. Minsan iba talaga values mo. Iba priorities mo as compared sa kanila. Sa school, ganun din. Bakit sila nagkukopyahan? Okay lang. Pero bakit ikaw ayaw mong magpakopya? Because you have a different values. Okay? In the same manner, iba-iba yung tension within the church. And we live in a fallen world. May mga challenges po na dinadanas po yung mga mananampalataya. So, given that, kung paano po nabuo yung church in Rome at kung ano yung condition ng church, dito na po sumulat ngayon si Paul. Pero sumulat si Paul, unlike other letters po ni Paul, nung sumulat po siya sa ibang letters, may ina-address po siyang mga tinatawag na issues. Okay? Mga problema sa church, ina-address niya through the letter. Ito pong letter to the Romans, kakaiba. Kasi hindi yun yung objective niya. Tulad ng kung paano siya nag-plant ng church sa iba't ibang lugar, okay, nag-build siya ng tamang theology, doctrines, doon sa mga churches na yun. A problem dito sa Rome, hindi pa siya makapunta ng Rome. Okay? So, ang ginawa niya, bilang panimula o preparatory works, nagpadala muna siya ng sulat. Itong sulat na to is a list o kung ano yung tamang paniniwala na dapat bitbitin ng church. Na ang intention niya, pagdating niya doon, ituturo niya to at i-explain niya ng maayos.
sa kanila. Nang sa ganon, yung church magkaroon ng unity at mag-grow siya ng mas mabilis. Yun yung objective po niya. I-present kung ano yung tunay na gospel. Na ang Diyos, ang plano niya for salvation, kasama po ang mga Hudyo at mga Gentiles. Tatandaan nyo, si Peter ay apostle para sa mga Hudyo. Pero si Pablo ay specifically tinawag para sa mga Gentile. Kaya lahat ng missionary journey niya, mga Gentile nation. Majority ng mga churches na plant niya nasa east side. Dito. Ito. Yan, nasa Galatia, Cilicia, Syria, Judea, nasa bandang kanan, east. Itong Roma, nasa kaliwa. Pansinin niyo yung upper left. Nandun ang Rome. So sa missionary journey niya, concentrated kasi sa Silangan by East. Silangan. So papunta naman siya ngayon sa west. Kasi kumbaga, ang dami ko nang na-plant dito, ang dami ko nang nagawa dito sa east side, sa west side naman. Ang problem, medyo hirap. Okay, sa pagpunta sa Roma. So, mas pinaunan na po niya yung sulat po niya bilang panimula. Ano po ba yung gospel na itinuro niya sa pamamagitan po ng letters to the Romans? Unang-unang, sabi po dyan, sa Romans po, pag binasa mo yan, papakita niya doon yung grand plan ng Lord sa salvation. Paano ni-reveal ng Lord yung plano niya sa salvation? Number 2, paano nag-fit na hindi lang Jews, hindi lang mga Hudyo ang part sa salvation ng ating Panginoon. Even yung mga sinasabi nila, itong mga Gentiles na to, dapat gawin muna nila itong mga law ni Moses. Hindi po ganun ang plan. Okay? By the grace of God, okay, pag ang isang tao ay nanampalataya po sa ating Panginoon sa Kristo, it qualifies him. Kahit Gentile pa siya. So, ganun po niya in-structure itong sulat po na to. At sinabi niya, ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Gentile, okay, kailangan mabuhay kayo ng matuwid. Dahil iisa lang po kayo ng katawan at inuhulma kayo sa iisang isip lang ang kaisipan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dapat, bilang mananampalataya, ang expectation niya, kung kayo po ay part ng church, kayo ay modelo ng righteous lives and life with unity or harmony. Okay? Kaya ang expectation sa bawat pamilya within the church, may harmony. May pagkakaisa, may pagkakaunawaan. Hindi tayo yung magiging example ng maling pamumuhay. Tayo yung magiging example ng pagkakaisa, pagkakaunawaan. Yun po yung essence po ng Romans. Letter to the Romans, yung kabuuan, pag binasa mo po siya. Okay? So ito, bigay ko lang po in advance. Kung gusto niyo po siyang aralin, kasi hindi ko naman matuturo yung buong aklat ng Roma. Pero, ang gusto ko lang pong may emphasize po dito, yung Romans 8:28 is part of a chapter na kung saan ang essence ng tinuturo, sanctification, pagpapaging banal. Hindi po siya pagtuturo na ang Diyos nangangako ng may magandang bagay sa lahat ng nararanasan mo. Hindi po siya ganun. Ang sinasabi niya, sa lahat ng nararanasan mo, kayang gamitin niya ng Panginoon para sa ikatutupad ng kanyang purpose. Okay? God can use good things and bad things that happen in your life nang sa ganun, dalhin ka niya dun sa purpose niya. Yun yung essence po nito. Ang Romans 8:28 belongs to a chapter na kung saan ang itinuturo ay sanctification. So, aralin niyo po yan. Basahin niyo yung Roma. Kasi pag binasa niyo siya na tuloy-tuloy lang, napakahirap po niya kasi yung first part po niyan, doctrinal. May mga salvation, redemption, propitiation, justification, ang daming syon. Okay? Pero ang tinutukoy lang naman niya, may katuwiran na sinasabi ang Panginoon. Hindi siya katulad ng katuwiran na sinasabi mo, na kailangan mong gawin itong mga bagay-bagay na to, sundin ang mga bagay-bagay na to, nang sa ganon, pag tinignan ka ng Lord, acceptable ka sa Kanya. Hindi. May standard ang Panginoon ng katuwiran, at yun yung sinasabi niya. Paano mo yun makukuha?
at paano yun mananatili sa buhay mo. Tinuro po siya dito. Yung Romans chapter 8 specifically is a reminder sa isang believer. Kung ikaw ay mananampalataya, yes, saved ka. Pero yes, dadanas ka pa rin ng mga pagsubok. Pero ano yung sigurado na pwede mong panghawakan? Nakasulat po yun sa Romans chapter 8. At yun po yung napaka-importanting mapag-aralan po natin. Ano po ba yung 7 certainties o kasiguraduhan na dapat maunawa ng isang mananampalataya na isinulat po ni Pablo in Romans chapter 8. Unang-una, meron kang bagong posisyon. Sabihin mo nga sa katabi mo, you have a new position as a believer. Ikaw man ay Hudyo, kung may lahi kang Hudyo, o Gentile. Tayo po, nasa linya tayo ng Gentile eh. Galing tayong Asia. Okay? So part tayo nung naka-receive ng gospel, eventually. Okay? Tayo po ay hindi second in nature sa mga Hudyo. Tayo po na Gentile, okay, na mananampalataya sa ating Panginoon, ang position po natin is Gentile, sabihin natin may number tayo, Gentile 2379. Hindi po ganun. Ang position po natin isa lang. We are in Christ. Kasal kay Kristo. Okay? Whether ikaw ay taga Panique, taga San Jose, o taga ibang lugar, ang posisyon mo kay Kristo. So, pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka tatanungin ng Lord, Hudyo ka ba o Gentile ka? Hindi po ganun. Kanino mo ba inilagay yung puso mo? Kay Kristo po. Therefore, as a believer, you have a new position. Walang distinction kung Jews o Gentile. So, ganun din po. Kung ikaw po ay believer during that time at mababasa mo to, hindi mo na magagamit kung ikaw ay Jew. Hindi mo na pwedeng sabihin sa Gentile na co-believer mo na gawin mo to, ito. Kasi kailangan to para maging matuwid ka sa harapan ng Panginoon. Hindi. Sasabihin lang sa iyo ng tunay na nakakaunawa, I am now in Christ. These things are good. Pwede ko itong gawin. Pero ang essence nito is not for the purpose na maging matuwid ako sa Panginoon. Dahil siya yung nagbigay ng katuwiran sa akin. Okay? Yun yung unang belief na dapat huwag mong kakalimutan as a believer. Ang posisyon mo sa Panginoon. Anak ka. Okay, believer ka. Number 2, meron ng bagong nananahan sa puso mo. Sino po yun? Hindi po yan maliit na spirit hindi small s. Tatandaan niyo po yan. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Okay? Iba't ibang persona, pero iisang Diyos. Okay? Hindi nakahigit si God the Father kay Holy Spirit. In the same manner, hindi nakahigit si Holy Spirit kay God the Son o kay Jesus. They are one and the same, but they are different persona. Sometimes pag-aralan po natin yan. Pero dati po, sino po ba yung nasa heart po natin? There's a system in place. Pag sinabi pong heart, kaisipan. Kasi ang tao kumikilos siya based sa isip. So pag nagbabasa ka ng Bible, pag sinabing seat of the person, ang tinatawag po doon, it is our mind. Kasi kung ano po yung nasa kaisipan mo, yun yung ikikilos mo. So dati po, punong-puno po tayo ng nature nitong mundo. So lahat po ng pagkakaunawa natin kung ano pong mabuti. Okay, yun po yung ikinikilos ng ating buhay. Even the believers noon, di po ba, Law ni Moses. Pero ano po ba yung nangyari po? All of those things, hindi po siya naging sapat. Kasi kahit na binabana lang yung laws into 2 major laws. Love God with all your heart, soul, mind, strength. Love your neighbor as your strength. Hindi na matupad yung dadalawang batas eh. Okay? So in short, pinapakita lang na sa pamamagitan ng batas na yun, kahit anong gawain ng tao, hindi siya makakalapit sa Panginoon without the help of the Lord. Okay? So dito po, sa pamamagitan po nitong bagong resident po ng heart o ng kaisipan po natin,
Siya po yung magtutuwid. Okay? Siya yung magbibigay ng bagong direksyon ng buhay. Siya yung magiging bagong governor. Tatandaan niyo po, ang katawan is just a vehicle. Tulad ng sasakyan. Imagine niyo, yun yung katawan. Pero the spirit behind it, kung ikaw ay ang spirito, the driver, papasok sa loob, ikaw ang tago-control. Kung gusto mong ikanan, kakanan yan. Gusto mong kaliwa, kakaliwa yan. Tama po? In the same manner, kung sino yung nag-govern ng heart mo o ng mind mo, doon pupunta yung katawan. Sinasabi po nitong Romans 8:5-13, may bago ng driver ng buhay. Bitawan mo yung manibela, yung dating nagmamaneho, bitawan mo. Render it powerless kasi hindi kanya kayang dalhin doon sa plano ng Lord. Bitawan mo yun, hayaan mo siya magmaneho. The new guest will become the new resident of your life. Yun yung number 2 na kasiguraduhan na meron ng isang mananampalataya. Hindi ka lost. Iniisip mo lang nag-iisa ka o hindi mo alam kung anong plano ng Diyos. All because ayaw mong bitawan yung manibela. Kantayin mo na yung Jesus Take the Wheel. Bitawan mo yung manibela, hayaan mo siyang magmaneho ng buhay mo. Number 3, new adoption. Ito yung bagong meron ka. Pag kayo po ay mag-a-adapt, kung kami po, kung pinag-uusapan po namin yung adoption, di ba kung ikaw ay mag-a-adapt, ikaw po'y pili. Gusto mo ba babae, lalaki, anong edad, ikaw mamimili. Dito po ba nakakapili ang Lord? Imagine mo kung ang pag-uusapan ay adoption. Pipiliin ko lang, gusto ko lang mga i-adopt, mga babae. Ganun po ba yung heart ng Panginoon po dito? Ang sinabi niya, lahat ng nag-place ng pananampalataya sa anak niya, tinuturing niyang anak. Ina-adapt niya. Pag sinabi pong adopt, ang ibig po sabihin niyan sa Greek or Romans po, is you place that person and consider him as a son. Ibig sabihin, parang lumabas siya sa'yo. Legally, anak mo siya. Ganun po ang ibig sabihin ng adoption. So kung ikaw ay anak ka, entitled ka po ba sa inheritance? Yes. Paano hindi ka naman lumabas sa kanya? Maputi nga kayo, tapos yung in-adapt nyo, napakaitim. So, di ba parang obvious na hindi siya lumabas sa'yo? Pero bakit siya entitled ngayon sa inheritance? Yun po yung ibig sabihin ng adoption. Yun yung beauty ng adoption. Okay? Pinapaging parang iyo. Okay? Nagkakaroon siya ng bagong nature. Kaya papansinin niyo po, yung dating nature ng heart natin, pinapalitan ng Lord yun. Sinusulat niya yung bagong nature mo. Okay? Yung dating loss na nakasulat sa heart mo, pinapalitan niya yun. Yung heart of stone na yan, wala na yan. Sinusulat niya yung banal na espiritu sa heart mo. Okay? Kaya nga yung Holy Spirit, pag binasa mo si Scripture, bakit niya ibinibigay yung Holy Spirit? Garantiya yun. Na ikaw po ay anak po niya. Kasi kung wala kang banal na espiritu, ano yung tinanggap mo? Yung Holy Spirit ang resibo. Okay? Tulad kahapon, diba? Bumili po kami ng air freshener po ng sasakyan. Nung palis na kami, nakalimutan po namin kunin. May resibo kami. Pero may resibo. Wala kami. Kaya nung binalikan, binigay po sa amin. Bakit? May katibayan. In the same manner, kapag may banal na espiritu ka, meron ka resibo. Anak mo ako, Panginoon. Paano mo nasabi? Nasa akin ang espiritu mo. Ibinigay mo sa akin eh. Inadapt mo ako eh. Yun po yung pangatlong kasiguraduhan na sinabi ni Paul in Romans chapter 8. Bilang mananampalataya, Hudyo ka man o Gentile, ikaw ay inadapt ng Panginoon. Hindi dahil pinapalo mo yung law ni Moses, kundi dahil tinanggap mo ang Panginoon,
you are a believer of Christ, ina-adapt ka niya. Tinuturing ka niyang anak. Linya ka na rin ni Abraham. Kahit hindi ka linya ni Abraham, linya ka na ngayon ni Abraham. Part ka na nung tatanggap nung promise. Number 4. Ito na yung bagong expectation. Di po ba we live in a fallen world? Pero bilang mananampalataya, ito na ngayon yung bagong hope mo. Yes, dadanas ng pagsubok. Yes, mahirap. Pero ano yung hope na meron ka? That at the end, makakasama mo siya. Okay? There will be a new heaven and a new earth. Papansinin mo po yung ginagawa ng Lord. He is just restoring things. Then from the very beginning, anong plano niya? The Lord created the heavens and the earth. Siya mamamahala sa kalangitan. Ang tao, mamamahala sa lupa. Sino yung representative ng Lord sa lupa? Tao. So pagdating ng panahon, ano yung magiging plano? Papalik pa rin sa original plan. Kaya kung kayo excited kayo pumunta sa heaven, dahil doon wala nang luha, wala nang sakit. Di ba? Yun yung nakasulat sa Revelations. Kung gano'n ang pagkakaunawa nyo na, Lord, kunin mo na ako kasi nahirap na ako sa buhay. O kaya, pinagpipray mo, hayaan mo, bitawan na natin siya, ipagkatiwala na natin siya sa Panginoon. Kasi sa langit, hindi na siya makakaranas ng sakit. Di po ba? Kasi nag-iingal na. Example lang. Because we believe, after nitong buhay na to, wala nang sakit. Because we are not fully redeemed, yung body natin hindi fully glorified, nararanasan natin yung mga bagay-bagay na yan. Pero pag nasa langit ka na, wala na. Pero ano bang grand plan? Sabi sa dulo, there will be a new heaven and a new earth. Babalik ka pa din. Kasi ang tao, best na nasa lupa. Kung paano mamahala ang Diyos sa langit, ganun niya ina-expect ang tao dito sa lupa. Paano po ba kayo mag-pray? Ama namin, sumasalangit ka. Sabi ni Jesus, nung nag-asa mga disciples, Lord, teach us how. Hindi nila sinabing what. Ang sinabi ng mga disciples, how. Paano? Sabi ni Jesus, Ama namin na nasa langit. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. So ano po ba yung grand plan? Paano mo, Lord, pinamamahalaan na ng langit? Paano ba dinidescribe ng Bible ang langit? Sino yung nakupo sa trono? Iisa lang. Sabi po doon, pag binasa mo yung Revelations, there are 12 kings na nagtanggal ng 24 kings na nagtanggal ng corona nung dumating po itong ship. Yung lamb. Ano pong tinutukoy ng 24? 12 po kasi ang ibig sabihin church. So the Old Testament church and the New Testament church, lahat po sila pagharap po sa lamb, who is God. Okay. Anong sense nitong pagiging king mo without Him? So sinasabi po, in heaven, iisa lang ang Diyos, isa lang ang naghahari. Lahat po doon na sinasabi natin kayamanan ng lupa, inaapakan lang. Yung mga diamante, yung mga ginto, yung liwanag, which symbolizes His holiness. Ganun po yung pamumuno ng Diyos. So kung yun yung pattern, anong ini-expect niya sa lupa? Ganun mamuno dapat yung tao. Katuwiran, may justice, pagmamahalan, iisa lang ang Diyos. Okay? Dahil siya yung hari ng mga hari, King of Kings na inawit po natin kanina. Ang daming hari sa lupa. Yun po yung tao. Kasi sa tao po niya ipinagkatiwala yung pamamahala. Within the family, sino yung mga kings? Mga magulang. Sa inyo po pinagkatiwala
Kung ang Lord ang mamamahala ng family mo, paano kaya patatakbuhin niyo ng Lord? Natanong niyo po ba yun? Yun po yung inaas natin when we pray. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ibig sabihin, kung ikaw ay reigning as king on earth, within your family, within the church, within your business, sa workplace, kung Lord kaya ang magpapatakbo niyan, paano niya patatakbuhin? Yun po yung ibig sabihin po nitong inaaral po natin na new expectation. Kasi dadating ang panahon, doon din tayo pabalik sa original purpose ng ating Panginoon. Okay? So yung new hope po ng mga mananampalataya, may tinatawag na full and final redemption. Yes, wala nang condemnation as part ng salvation. Pero part ng salvation na yun, sinasanctify ka ng Panginoon. Nililinis ka ng Panginoon. Para yung image ni Jesus lumitaw. Imagine niyo po kung kayo po ay isang sibuyas, binabalatan ka. Kasi nasubukan niyo na po bang maggisa na nilagay niyo yung buong sibuyas? Hindi po lalabas yung original po na essence nun. Kasi may balat eh. So kailangan mo yung tanggalin. At habang tinatanggal mo, naiiyak ka, di ba? Because when you are being filled, kapag tinatanggal yung mga bagay na hindi kailangan, masakit. Even nga puno eh, para mas mamunga siya, tawag doon? Purge nga po ba yung tawag po doon? Opo, tinatanggalan. Kasi ang dagta po, yun po yung gumagawa po ng bunga. Pero ang gusto ng puno, gumawa ng maraming sanga. So nasasayang yung dagta. So ang ginagawa ng iba, tinatanggal yung ibang sanga. Nang sa ganun yung dagta, makonsentrate at magamit sa paggawa ng bunga. In the same manner, sa buhay mo, may mga tatanggalin. Okay? Minsan decision mo, minsan pinahintulutan ng ating Panginoon. Pero ano po ba yung end result nun? Papunta ka lagi dun sa image mo. That is our new expectation. Okay? As a believer. Okay? Hindi instantly nanampalataya ka, okay na lahat sa buhay mo. Na-solve na agad yung mga problema mo. Mabigat yung financial problem mo. Sabi ng kaibigan mo, pray, mag-pray tayo kay God. Naniwala ka sa gospel, nagsuko ka ng buhay din. You expect kinabukasan, wala na yung problema mo. Hindi ganun. But you have a new hope. Sa pamamagitan ng Panginoon, tuturuan ka ng bibigyan ka ng bagong kaisipan, bagong lifestyle. Nang sa ganun, kung ano man yung bagay na nag-lead sa iyo dun sa mali, maiwasan mo at mabago mo. Kasi papunta tayo sa image po niya. Okay? Kasi kahit na mananampalataya ka, kung mali ang paghawak mo sa pinagkatiwala sa iyo, doon ka pa din pupunta. Okay? There is a new expectation dahil bago na po yung lifestyle ng isang mananampalataya. Number 5, there is a new prayer helper. Okay? Sino sa inyo gusto nyo nagpe-pray? I don't know. Bakit? Kasi natatakot kayong sabihan na hindi ka marunong mag-pray. Tama po, kasi paniniwala natin, pag ang nagpe-pray, maganda yung mga words na lumalabas. Tapos laging may penge noon. Magaling tong mag-pray. Pag gumamit na ng words na hallelujah, praise you Lord, hallelujah, Panginoon. Siguro sa pag-prayer niya, kalahati ng Panginoon ang binabanggit niya. Parang Lord, nawawala sa attention, kaya laging tinatawag. Kala natin ganun yung pag-pray. Okay? Kaya minsan ayaw natin mag-pray. Okay? Because we think prayer is just a, anong tawag doon? Isang skill na kapag natutunan mo, marunong ka mag-pray. Pero ang prayer is, it is just conversing with God. It is being face to face with God. Yun po yung ibig sabihin po niya. Kung tama po yung palel, kung natatandaan niyo pa po nun yung prayer meeting, pinag-aralan po natin yung palel. Okay?
Pag nananalangin ka, it is as if you are speaking to someone in authority. Minsan, napakahirap pong magsalita in the presence of someone who is in authority. Kaya hindi mo alam, nauutal ka, hindi mo alam kung anong sasabihin. Okay? Bilang mananampalataya, ito yung blessing na meron ka, na huwag mong kakalimutan. Meron kang prayer helper. Itong prayer helper na to, nandyan siya para tulungan ka kung ano yung dapat ipag-pray. Okay? Minsan nga, hindi mo alam kung ano sasabihin mong word eh. Mga hinang-ing lang siya. Tawag nga ng iba, lead prayers. Minsan nga, ang sabi mo lang, Lord, help me. Pero behind that, there's a prayer helper na nag-i-intercede sa'yo. Na ang sinabi mo lang, Lord, help me. Pero behind that prayer, yung Holy Spirit, nag-i-intercede siya sa Panginoon. Kino-quote niya yung sinasabi ng Panginoon. Lord, itong anak mo to, nasa isang sitwasyon siya. Okay? Kailangan niya yung tulong mo. Nagtitiwala siya sa iyo. At ikaw na Diyos na tunay na mabuti, na naging faithful, simula noon pa man, hanggang ngayon, is the same God na pinangahawakan mo. Kaya kahit na tingin niya imposible, imagine niyo, ang sinabi mo lang, Lord, help me. Dahil hindi mo alam kung paano ka magpipray, but behind you, someone na nagpipray on your behalf. Kaya imagine mo, bakit powerful ang prayer ng isang mananampalataya? Hindi dahil magaling siyang magsalita, kundi dahil meron siyang prayer helper. Natandaan niyo po yun. Minsan, nakakatakot talaga mag-pray. Kasi kapag ikaw ang naatasa mag-pray, natatakot kang magkamali. O natatakot kang isipan ka nila na, ano ba naman to? Tagal naman na tayo, hindi pa magaling mag-pray. Iniisip kasi natin, it is about us. Hindi nagiging effective ang prayer dahil magaling tayong magsalita. O may pasigaw-sigaw pa tayo. O may pahalil. Hallelujah tayo. O gumamit tayo ng 1,000 Panginoon sa prayers natin. Hindi po siya ganun. Ang effectivity ng prayer dahil dun sa nagbibigay ng power doon, ang Panginoon. Ang Banal na Espiritu is our new guest, the new driver of our life, nananahan siya sa atin, nagwi-witness siya on our behalf. At the same time, siya pa yung taga-salita, spokesperson. Pakahirap na, no? Pag nakalimutan mo yan, ang laki ng nami-miss out mo sa pagiging Kristiyano. Number 6. O ito naman po, dito na papasok yung 8:28. Sa inangal po natin kanina. Okay po. Napakahirap kasi sa isang mananampalataya. Sumusunod ka na sa Panginoon, pero yung nangyayari sa buhay mo, hindi mo siya ma-explain ba't ganun. Lord, ako na yung sumusunod. Ako na yung nananampalataya sa inyo. Pero iba pinagpapala mo. Sila pa yung nag-i-stay sa business. Sila pa yung nagpo-prosper. Okay? Ang sabi po ng Romans 28, as a believer, meron ka ng bagong kaisipan, a new knowledge. Hindi niya sinasabi na lahat ng bagay mabuti. Tulad ng misapplication po kanina. Na sasabihin mo, kahit na pangit itong nangyayari na ito, may mabuti dito, may mabuti. Hindi po siya ganun. Hindi po niya pinapangako yun. Ang sinasabi niya, pangit man o mabuti yung nangyayari sa buhay mo, kayang gamitin niya ng Panginoon for His purpose. Not for your purpose. Kaya papansinin niyo, kailan tayo nagkakamali sa paggamit ng Scripture? Pag ang nagiging sentro ng application natin ay tayo. Pero kapag ibabalik mo kay God, tumatama na po yung context. Pag ang experience natin, yun na yung sentro, kaya nagagamit natin yung experience, yung Scripture, namamali na tayo. Pero kapag ibinabalik natin sa purpose ng Lord, okay, tumatama. Okay? It does not say, this is true for all people. Pag hindi ka mananampalataya, hindi ka nagmamahal sa Panginoon, this is not for you.
Okay? Kasi kung hindi ka mananampalataya, you are not His son. Sinasabi sa Scripture, pag binasa mo itong Romans 8, okay? Actually, the whole letter, okay, you are condemned, or we are condemned kung di tayo mananampalataya. Kahit ano pa estado natin sa buhay. Pero kapag ikaw ay mananampalataya, you have a new position. Ikaw po ay may bagong standing sa Panginoon, ikaw ay anak na. Hindi ka na makakatulan. Okay? Kasi may bago ka ng citizenship. You are His son. Okay? And this is true for all believers, but not for all people. Tatandaan niyo po yun. So kung gagamitin niyo to sa isang hindi mananampalataya, hindi po to applicable. Okay? Number 7, there's a new goal na dapat nating maunawaan. Yung bagay na mabuti na naranasan mo o yung pangit na naranasan mo, nagagamitin ng Panginoon eventually, papunta yan doon sa purpose po niya. Hindi siya sa purpose mo. Okay? Bakit yan ang course mo sa school? O bakit hindi mo nagamit yung course mo? O bakit pinlano mo mag-business pero nauwi ka sa employee? Or gusto mo maging empleyado pero nauwi ka sa pagiging business? Or kung ano-ano man po yung estado mo po ngayon, lahat po ng mga bagay na ginagamit ng Lord for a purpose. At sinabi po dito sa Romans chapter 8, 29 to 39, ang goal pala ng Panginoon, bakit niya pinahihintulutan at ginagamit yung mga bagay na dinadanas mo sa buhay, papunta po pala dito, to conform us into the image of His Son. So kung yung Romans 8:28 pala, ang goal pala nun, kaya pinahihintulutan ng Diyos, para maunawaan mo na dito tayo papunta sa plano niya. To conform in His image. Hindi para dun sa kung ano man po yung sinasabi nating mithiin sa buhay. Okay? Naunawaan po ngayon. So ang Romans 8:28, hindi siya passport for success. Hindi siya ginagamit nang sa ganon, ma-minimize natin yung tinatawag na pagdurusa ng mga tao. O gagamitin natin siya na rason para sabihin sa kanila, okay lang yan. May maganda pa rin plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi, minsan, kahit pangit talaga, ang dinadanas mo, okay, kaya niyang gamitin. Okay? Hindi niya babalik rin minsan eh. Kung kinakailangan yun ang pagdaanan mo, nang sa ganun, magamit yun papunta dun sa goal po niya na mag-conform tayo sa image niya, tulutan niya. Unfair ba yun? Hindi. Taliwas ba yun sa pangako niya? Hindi din. Kasi tatandaan po natin, we are part. Kung ano man po yung dinadanas natin sa buhay, may part po tayo dun. Sino ba yung nagdidesisyon? Lahat ng dinadanas po natin, may option po tayong sumunod sa Kanya o hindi. Kung sumunod man tayo, well and good. Papunta tayo dun sa image. Pag hindi, expect may gagawin na intervention ng Lord. Whether discipline, scourging, napakahirap nun. Discipline palo lang. Pag scourging, alam niyo po ba yung scourging? Talagang yung naranasan ng Panginoon. Di po ba yung dulo ng panglate ko po sa kanya? May mga buto po yun, sharp bones, tsaka metal. Pag gagupit, babaon po yun sa likod. At paghila, natutuklap po yung laman. Ganun ang scourging. And sometimes, yung dinadanas na pagtutuwid ng Diyos sa mga anak po niya, umaabot minsan sa scourging. Bakit? Tigas ulo. Di po ba ganon? May level naman po yung rebuke eh. Di po ba? Minsan, sabi po ganon ng bata. Pagtatawagin na kami ng father ko, kahit na malayo ka, pag nadinig mo yun, kailangan within certain minutes makauwi ka. Kung di palo. Huwag mong hayaan lumampas yun ng 3. Kasi pagdating ng 3,
pababa na po yung Father Bean. At kung nasaan ka, papaluin ka. Talagang magiging ninja ka, kung di mo lang paano mo sasanggain yung pamalo. Siyempre naman po nung bata, di po ba, uso yung mga arcade, uso basketball. Di ba? Parang pakiramdam mo, killjoy kapag tinatawag ka, samantalang yung mga kalaro mo, ang dilim na naglalaro ka rin. Pero hindi mo maunawaan yun. Pero behind it, pagtanda mo maunawaan, buti pa rin eh, ganun akong father, no? O pamilya, magulang, nag-discipline sa amin. Na magkaroon ng takot sa salita po nila. Takot na may pagsunod. Reverence. Hindi yung takot na pag nanginig mo pa lang yung boses, nanginginig ka. Ibang takot po yun. May takot na kapag narinig mo, it forces you to obey. Dahil alam mo, okay, may masasaktan, may magagalit pag hindi. Ganun po yung Panginoon. Dinidiscipline tayo, nire-rebuke siya, discipline. But sometimes, kung kailangan umabot doon, minsan nga, di ba, late na. Late na. Dahil ini-ignore natin yung mga disciplines. Talagang kinakaya lang natin, di ba? Kaya ko na to, kahit ilang palo kasi may karton na yung pet ko. Kinakaya po natin yung discipline. Hindi natin nakikita yung reason behind it. Okay? Nang gusto pala, bakit po kaya tinutuwid? Bakit kaya pinapalo? Paano po ba gumawa ng espada? Iniinit at pinupukpok. Kasi kung balik ko, tinutuwid. Tama po? Hinahasa. Nang sa ganun maging kapag-ipakinabang. Kasi kung baloktot ka, hindi ka sumusunod sa tama, hindi ka mapapakinabangan. Parang vessel, ganun siya ginamit din ng scripture. Dapat vessel tayo na worthy para sa paggamit ng Panginoon. Hinuhulman niya tayo. Okay? Kasi kung mali yung form po natin, hindi tayo mapapakinabangan. Gusto niyo po bang gumamit ng baso ng sheep plato? Pwede naman yun, di ba? Pero imagine mo yung baso mo, sheep ng plato. Lahat ng ilagay mo, napaka-konse at napakayang uminom. Tama? Why? Kasi hindi siya naka-shape according to the image ng tamang baso. In the same manner, ano yung image na magbibigay ng lugod o kaluguran sa Panginoon? The image of His Son. So, anong ginagawa niya? Pinoform tayo by our experiences. Okay, pinoform tayo papunta dun sa image ng Son. So ngayon, babalikan mo ngayon yung 8:28. Ganun pala. Dapat pala ibahin ko yung pagkakaunawa ko sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi lahat maganda, kailangan mo tanggapin mo. Pero kahit na pangit yung nangyari, kayang gamitin ng Panginoon for His purpose. Not by purpose, for His purpose. Sa lahat ng nananampalataya at nagmamahal sa Kanya. Not for all believers, not for all people, but for those who believe in Him. Kasi sila lang yung anak. Okay po? So ano po ba yung key lesson dito sa Romans 8:28? It's all about Him. God has a sovereign purpose, His purpose, not ours. To shape us to His image o to the image of His Son. At lahat ng experience natin, mapa-joyful yan or painful experience, kayang gamitin niya ng Panginoon para sa Kanyang purpose. Para sa mga nagmamahal sa Kanya. Okay po? Romans 28, ulitin nga po natin. For we know that in all things, God works for the good of those who love Him, to those who have been called according to His purpose. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po. Let us pray po. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay na dakila ka, sapat, at higit pa sa aming pangangailangan. Napapasalamat po kami sa iyong salita, sa
katuluan, sa katuwiran na ibinibigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak. Nagpapasalamat kami for your plan of salvation and yung sanctification na ginagawa mo sa mga mananampalataya. Dalangin po namin na sa bagong kaisipan na ibinibigay mo na ito is maging partners mo po kami na sa bawat seasons ng buhay namin, whether good or bad, you can still use it for your purpose to conform us to the image and likeness of your Son. Nagpapasalamat po kami sa bawat isang nandito at sa aming pag-uwi. We pray that you bless us, protect us, and lahat ng natutunan namin ay maibahagi po namin sa mga taong iladapo mo sa aming buhay. Nagpapasalamat kami because you called us as your Son, you have treated us as co-heirs of Christ. Nagpapasalamat po kami na hindi lang po ito yung blessing na meron kami, but there's a future glory na hinahanda mo para sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng ito, sa lahat ng magandang plano mo para sa aming buhay. Muli, binabalik namin lahat ng pagpupuri sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. This we pray. Amen and amen.